Malaki ang tiwala ng palasyo na maipapasa ang 21 priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang 20th Congress. Layunin kasi ng mga panukala ang mapaangat ang buhay ng bawat Pilipino at mabigyang tuldok ang mga bulok na sistema ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. 3 buwan bago matapos ang 20th Congress, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaaprubahan ang 21 priority measures sa Kongreso. Una na itong inaprubahan sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Ayon sa palasyo, layon ng mga panukalang ito ang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino, mapalakas ang social protection at maisulong ang transparency and accountability sa pamahalaan. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislations na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng taumbayan. Sa kabuuan, natuwa at kontento naman ang Pangulo sa mga priority bills na inaasahang maipapasa bago mag-Hunyo ngayong taon. Sa 21 panukalang ito, ang ilan dito ay matagal nang pinagdedebatehan at tinatalakay sa Kongreso. Pero ang tanong, alin ba sa mga ito ang may direktang epekto sa bawat Pilipino? Laman ng usapin ang panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos na tuluyang i-abolish ang travel tax na siya ring sinuportahan ng Pangulo. For me, malaki po talaga siyang tulong para sa akin. Hindi lang sa akin, pati na rin sa mga mamayang Pilipino. Kasi yung tax na mapupunta pa po sa government is malaking maitulong na din sa pamilya ko na maibili sa ibang bagay. Instead of magbabayad tayo extra for tax is magagamit pa natin siya as pocket money para if ever may gusto tayong bilhin sa labas o may gusto tayong puntahan pa na iba, may extra budget pa tayo. Kasabay ng pagsisimula ng public consultation, hindi naman maitatago ang damdamin ng publiko sa panukalang anti-dynasty sa mga halal na opisyal. Bago naman, kumbaga kasi yung mga dating mga malalaking politiko, wala namang kumbaga na wala naman nangyayari. Wala naman nagbabago eh. Masasabi ko po sa mga korap, mawa naman po kayo sa taong bayan at saka sa bansa natin. At ang panukalang batas laban sa fake news na marami nang nabiktima, lalo na sa mga online platforms. Paano kung paniniwalaan ng mga tao? Katulad na isang bagay na magagawa ng kalokohan, yung pala fake news pala yun. Tiwala ang palasyo na suportado ito ng Kongreso, kaya't puspusan na ang mga ginagawang konsultasyon para agad na maipasa ang mga naturang panukala. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.